Okay, isang magandang araw sa inyo. Tulad ng naipangako ko, ako ay araw-araw magbibigay o masasagot sa inyong mga katanungan. Pipili ako ng mga katanungan ninyo. Okay, may nakarating sa aking tanong mula kay Benito Misoles at kay Milo Maranan. Actually, kaya pagsasabayin ko na itong tanong nila kasi parang magka-opposite. Kasi ang tanong ni Benito Misoles ay, Sir, tanong lang po, bakit pag isa na lang ang bullet na nilagay sa mags caliber 45 1911, pag test-fire, bakit nakabaon pa ang empty shell, ang empty bullet at hindi lumalabas at kailangan pang sungkitin? Okay. So, pag isa na lang ang bala, hindi naiiwan sa chamber yung empty shell. Kabaliktaran naman ang tanong ni Milo Maranan. Elmer, ano ba kayang problema ng aking caliber 45? Hindi naubos ang bala, laging may isang tira sa magazine. Yung kay Milo Maranan naman, may natitirang isang bala sa magazine. So, parang magkabaliktad. So, ito ang bibigyan natin ng linaw ngayon. So, bago ako sagutin yan, ay bumabati muna ang inyong lingkod, Pinoy Firearms Instructor. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, please subscribe and share. Kung mahilig kayo sa baril o kayo may mga alagang baril, gusto ninyong matuto ng basic gunsmithing, ito ang channel na para sa inyo. Okay, mga OFW, anumang oras dyan, umaga, tanghali, hapon, gabi o madaling araw, sana ay nasa mabuti tayong kalagayang lahat at ligtas sa kapahamakan, bawal tayo magkasakit. Okay, at lagi kong sinasabi, nandito ako sa Kuwait para doon sa hindi pa nakakaalam, para hindi na ninyo ako hanapin pa. Okay. Unahin natin itong kay Benito Misoles. Shout out sa iyo, Benito Misoles. Ito yung katanungan. Ang tanong mo, bakit pag isa na lang ang bala na binala mo sa magazine, pag ipinutok, pag isa na lang ibig sabihin, pag marami pang bala, okay, walang malfunction. Ngayon, pag isa na lang ang bala na nakalagay, ay bakit yung empty shell niya ay naiiwan sa ganyan chamber? Ganito ang nangyayari niyan. Pag yung bala ay pumasok sa chamber, pumutok. Yung bala pag pumutok, maiwan yung empty shell. Hanap tayo ng empty shell. Halimbawa, empty shell na to, kinuha siya ng extractor, iniatras siya ng extractor. Maaring yung follower mo ay mataas. Lalo sa mga 45, yan ay, ito ang follower sa mga 45. Wala akong magazine ng 45 dito, na 1911. Maaring mataas ang tayo nito. So, ang mangyari, bumabangga siya dyan. Pag bumangga siya dyan, natural, hindi siya lalabas kasi mataas ito. Pero pagka may bala pa, ibig sabihin, sakto lang yung magazine na yung empty shell. Hanap tayo ng empty shell. Sakto lang yung empty shell na pag may bala pa, hanap tayo ng bala. Yan. Pag may bala pa, sakto lang yung empty shell na nakagadaan siya dito. At pagdaan niya dito, ma-eject siya. Pero pag wala ng bala at isa na lang, ang nangyari, babangga siya dito. May binabanggaan siya. Pag bumangga siya, bibitaw siya sa extractor, hindi siya ma-eject. At pagbalik ngayon ng slide, papasok uli siya sa chamber. So, subukan mo sa ibang magazine, mataas ang nito. Mataas ito. Baka yan ay nakatingala yung follower. Ito ang pagtuunan mo ng pansin. Bumabangga siya pag isa na lang ang bala dito. So, ayan, ang kasagutan ko. At sana nalinawan ka. Yun lang ang nakikita kong problema mo. Kasi, ang sabi mo, pag isa na lang ang bala. Ibig sabihin, pag marami pang bala, okay naman. So, yun ang nakikita kong problema ng baril mo. Hindi ko ma-sure kasi hindi ko na makita yung baril mo. Subukan mo na
gumamit ng ibang magazine or gawa mo ng paraan para ito ay bumaba ng konti. Maaring ito ay nakabend pataas kaya bumabangga. Kaya siya ay sumasabit at bumabalik sa kanyang chamber pag nagsara. So, yan ang aking pagkaunawa sa tanong mo. Ang sunod naman, bakit ang sunod na katanungan ay bakit baliktaran naman ito, naiiwan yung isang bala naman. Ibang tanong naman ito. Tanong ito ni Milo Maranan. Shout out sa iyo, Milo Maranan. Ang problema mo, pag ubos na ang bala, laging may tirang isa sa magazine. Okay? Hindi ako nakakuha ng magazine ng ano dito. Pwedeng yung magazine mo ay mahina na. Magazine spring mo ay mahina na. Hindi ako sandali, hanap muna ako ng magazine spring ha. Okay, ito yung magazine spring. Maaring ito ay sa tagal na ng panahon ay umiksi na. So, kung wala kang pambili, temporarily, hatakin mo ito para humaba. Hatakin mo pa ganyan. Yan. Para humaba, yan, hahaba yan. Hatakin mo. At panoorin mo yung paano magpatigas ng spring. Meron akong video niya. Patigasin mo yung spring. Okay? Para kasi pagka mahina na yung spring mo, ito, hindi na niya maitulak masyado pataas itong bala mo. Kaya yan ay nakalalay na ganyan. Kaya pag dumaan yung slide dito, hindi na siya matatangay. Pero pagka marami pang bala dyan, natural, itong spring, malakas pa. Malakas pa yung spring. Kulang na ito sa haba. Kumbaga kulang na sa height ito. Kaya ito, pwede itong hatak-hatakin na ganyan para maano. Pwede mo rin naman siyang palitan. May nabibili naman ito kung may pampalit ka. Pero kung wala, ganun ang gawin mo. Okay? Pwede rin na ganito. Baka yung follower mo, baka yung magazine mo ay mayupi dito. Pag mayupi yung magazine mo dito, may diferensya, ay hindi na makakaangat ng sagad. Yung, kahit malakas ang spring, hindi yung magazine mo ay hanggang dito na lang. Yan, nakaganyan na lang. Okay? Pagka hindi na makarating sa taas yung follower mo, pag isa na lang ang bala. Kumbaga yung magazine mo ay yung follower mo ay nakaganyan na lang. Baka may UP sa banda rito o may sinasabitan yung follower. Okay? Kaya hindi na kahit malakas ang spring mo, hindi mangyayari yung mo. Hindi mangyayaring makuha yung isang bala kasi nga itong follower mo itong follower ay hindi makataas dahil baka mayupi na yung mo o sumasabit na sa bandang itaas. Dito sa bandang ibaba okay lang, pero sa bandang itaas ay hindi na makaangat. So dalawa ang pwede mong magazine spring, weak, o yung magazine mo ay may diferensya, yung may UP, may dent, at hindi na makaangat ng sagad yung iyong follower. So sana ang dalawang katanungan na ito ay makapagbigay sa inyo ng kaalaman at Benito Misoles at Milo Maranan. Okay, bukas ibang tanong naman ang ating pagbibigyan. At hindi pa rin mawawala yung mga question and answer natin tuwing Friday. Manood kayo at mas maraming tanong doon ang nasasagot ko. Okay, ito lang yung mga ginawan ko ng video. So maraming salamat sa inyong panonood. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na magbibigay sa inyo ng kaalaman. Magtanong lang kayo at sasagutin ko sa abot ng aking makakaya. Ito lamang ang pwede kong charity vlogger na hindi namimigay ng pera. Ang pinamimigay ay kaunting kaalaman. Okay, doon sa mga marurunong na, pwede rin kayong mag-share ng knowledge sa ating YouTube
channel. Okay, maraming salamat sa inyong panonood at pagpalain tayo ng Panginoon. God bless us all. Thank you very much.